Alright guys, so ngayon naman, paano naman natin papaganahin si Node.js natin o yung server application natin? So, since meron na tayo na work na natin to sa local natin, which is 4,000 na port, gumagana na siya. So, next naman, gagawa naman tayo ng service ulit, panibago, para dito naman sa web application natin. So, but first, kailangan natin mag-create dito ng Docker file. So, ito yung mga kailangan natin alamin din, yung Docker file. So, sa Docker file, meron tong specific na image. So, dito na lang natin siya ilalagay. So, instead na dito natin i-define. So, itong Docker file, nandito yung specific image na kailangan. So, since itong nandito sa loob ng backend natin is pure Node.js or Node. So, syempre, Node dapat. So, from Node, di ba? And then, so, anong version yun? Let's say 20 kasi gamit ko. Then, Alpine for stable. Yan. So, may recommend naman yun. So, yan. Then, after nyan, so, create na. Lalagay natin dito yung directory natin. So, directory default. Default directory tapos dito yung image. No? So, yung default directory, ito yung pagkabukas mo ng image o yung container is andun agad siya. So, lagay lang natin work directory. So, nakikita nyo naman nandyan. So, manual natin var www tapos HTML. Or, hindi nga to HTML dapat is ganyan lang. Then, tapos, next naman yung commands. Yung mga commands natin, yung mga kailangan natin dun. So, ano kailangan natin dun, di ba, install yung npm, di ba? So, para mapagana yung pinaka-project. So, at least, ibig sabihin, every start ng Docker, so mag-install yung ganito. Pero every build pala. So, type lang natin ito yung run na command. O yung run na to. Then, tapos npm install. So, lagyan natin dito yung install node modules. And then, next naman yung cmd. So, cmd is yung command. So, npm start, di ba? So, yan. Yan lang kailangan natin. Pero, may kulang tayo. So, syempre, para mapagana to dapat, kakopy natin yung file. So, itong dot na to is yung root, yung work directory, tapos yung file. So, ito yun, yung mga to. Yan. Ayun yung pinaka-volume. I-copy natin yung mga files na yan. So, ito mga to, mga copy. And then, yan. Then, after natin ano yan, ito lang naman kailangan dyan sa Node application. Napaka-simple lang, di ba? Then, punta tayo sa Docker Compose. So, set up naman natin yung application. So, dito is gagamit lang tayo ng normal. AppDB. So, i-run lang natin siya sa my port. So, AppDB. So, AppWeb pala, sorry. Yan, container name yung ating web. Web lang nilagay ko and then yung image, so hindi natin lalagay yon. Rather, yung port na lang. Ano yung gagamit natin? Di ba ginamit natin dito is 4,000. So, gagamitin natin din yung 4,001 na lang. Kasi yun yung nasa local natin. So, pero yung nasa loob niya is 4,000. Which is, ayan. And then, save natin. Then, syempre, lalagay natin dito. Since hindi tayo dito directly naglagay ng image, yung ganyan, manual. So, dapat, ang gagawin natin is, dito natin, i-locate lang natin tong Docker file natin sa Docker Compose. So, gamit yung build. So, yung build. Tapos, yung nakita nyo na nakasulat, path, yung path nyan. So, baba lang tayo, tapos tab ulit. Then, lagay natin context. Ito yung context. Ano yung pinaka-path niya? So, ito yon yung backend. App. So, app. Type natin dito. App. Labas na tayo nito. Isang ganito. Then, backend. Then, next is yung Docker file. So, yung Docker file niya is pangalan ng Docker file sa Docker file. Malaking D. Para mag-match. Then, save natin. Then, I think, ayan, ito lang.
Ito lang kailangan natin. Then, off natin to. Then, tsaka natin i-run ulit. So, make sure naka-off tong backend natin, di ba? Di ba naka npm start yan? Yan. So, working dapat. Naka-close yan. So, para mapagana natin to si 4001. Since 4,000 existing sa loob ng image. So, hindi naman magkakaroon ng conflict yan. So, ito lang magkakaroon ng conflict kapag mayroong 4001 na same running sa local machine natin. So, anyway, balik tayo. So, Docker Compose, dito tayo gagamit ng build. So, itong build na to is pinapagana yan kapag may ganito tayo. So, kaya may build context dito. Yan. Yan, di ba makikita nyo? Ibig sabihin, lahat ng nandito is, inaano niya yan, sinesetup niya. So, katulad yan, pag-install ng node modules, mga ganyan. Then, compose up na tayo. The moment of truth. So, ayan, nakikita nyo working. And then, recommend ko sa inyo, mag-install kayo nito, Docker, para makita nyo yung, extension lang to. Makikita nyo dito yung mga containers. So, ito yung containers ko, yung Docker to. And then, dito yung container name, yung Docker to app web yan. So, ayan, ibig sabihin, working green yan eh. So, para access natin yan, pwede natin open in browser, ganun. So, but nilagay natin ni 4001, di ba? So, para makita natin, di ba, na working. So, open in browser. Yun, di ba? Working na, guys. So, rather than sa may 4,000 na ginamit natin kanina. Hindi siya gagana kasi ni-stop ko na eh. So, pero parehas yung gagana. So, ganun guys, napapagana natin yung ating node application dito. So, the next naman natin pag-aaralan yung paggamit ng server, which is yung NGI NX